Para sa ilan, tinuturing na po nilang bahagi ng kanilang pamilya, ang kanilang alagang aso at pusa. Subalit nakakalungkot na may mga taong pa rin na ang tingin sa kanila ay salot sa lipunan. Kaya nagpapasalamat po tayo sa ibang grupo tulad ng Animal Rescue PH na walang sawa at pagod na nag-aalaga ng mga aso't pusa na parang tinalikuran na ng tadhana. Samahan po ninyo akong dalawin natin ang kanilang munting paraiso para sa mga fur angels at alamin natin ang kanilang real life story. Ako po si Ate Roslyn at ito ang real life stories ng bawat pamilyang Pilipino. Mga kwento na may pagmamahal sa kapwa. Mga kwento na may puso para tumulong. Mga kwento ng pag-asa. Ako si Ate Roslyn at ito ang real life stories ng bawat Pilipino. Mahigit 2 oras din ang aming nilakbay mula Quezon City papuntang San Miguel, Bulacan para marating ang Animal Rescue PH. Pag pumunta yung isa, punta na lahat na ha. Sa kasalukuyan po, nandito tayo sa compound ng Animal Rescue PH po, kung saan nakikita po natin sila sa mga social media like TikTok and Facebook na humihingi po sila ng tulong po para sa mga alaga po nila dito ngayon. Kung nakikita po ninyo at napapansin ninyo, naririnig ninyo ang ingay dahil po yan napakaraming aso po dito ngayon, dito sa paligid ko. So, hindi pa ako nakakita ng pusa sa kasalukuyan, pero papasukin natin. Hey, hey! Hi ate, bago po tayo mag-umpisa, ako nga po pala si Roslyn. From Roslyn Foundation po. Opo. Ano po yung pwede ka maitawag sa inyo? Luz na lang po. Gusto ko lang po sana malaman kung kailan po itong Animal Rescue PH na itayo. Actually, yung Animal Rescue PH, ano lang po ako, simpleng tao lang po talaga kami na high school lang po ako noon nung nagsimula ako. Ngayon, 40 na ako. Second year high school ako noon 1997 yun 1997. So bakit niyo po naisipan na itayo? Broken family po kasi kami. Siyempre, dala ng kawa, nakikita ko yung mga hayop na walang silungan, walang nag-aalaga. Parang nakikita ko lang yung sarili ko sa kanila na paano kung naging hayop ako na walang nag-aalaga sa akin. Hindi maatim ng puso ni Luz ang pabayaan lamang sila ng walang nag-aalaga. Kaya buhat noon, naging misyonan niya ang magtayo ng sanctuary para sa mga ito. So ilan na po yung total na rescue dogs po ninyo dito? Sa ngayon po nasa 600 mahigit. 600 plus? May mga cats po ba dito? May mga pusa kayo? Konti lang po pusa namin kasi tawag dito, isa lang po yung catering namin. Mas marami po kasi nagpaparescue sa amin ng aso. So paano po sila napunta dito? Paano nyo po sila nakukuha? Yung iba po puro report Depende po sa report kung saan po galing. Re-report sila sa inyo tapos kayo pupuntahan at kukunin? Dati po ganun nung wala pang pet transport. Oo. Mas mahirap po dati kasi kailangan pupunta pa namin location. Ngayon nauso na po yung pet transport. Pwede ka na magbayad na sila na yung kukuha at sila na yung mag-atid sa amin. Lalo po kulang kami sa tao Kasi pamilya lang naman kami na nagre-rescue. Ilan yung mga tumutulong sa inyo? May mga volunteers po ba? Wala nga po kaming volunteers kasi nalalayuan po sila sa location. So pamilya nyo na lang talaga? Yung pamangkin ko. Pero sinasahuran naman po yung ibang mga empleyado dito na Para po Bali, sila walo po yung talagang empleyado ko ngayon para sa shelter. 8? Mga sinasahuran po namin. Sa totoo lang po, itong shelter na to bago pa lang kasi. Nung
2020 po namin to nakuha, itong lupa na to. Sa Tondo, Manila kasi kami dati. Tapos hanggang ngayon pinapagawa pa po, hindi pa rin tapos. So intended nyo to po para maging ano rin sila, komportable rin sila. Ito ba sila paggabi nilalagay sa isang lagayan o hinahayaan na lang sila na umano? Gusto kasi nila, roaming sila. Siyempre masaya. Unang-una kaya namin ginagawa to dahil sa mga aso't pusa. Kasi sila na yung pamilya na tinuturing namin. Wala naman kaming anak eh. Sila yung parang Sila na yung naging, sila na yung naging mga anak nyo. Ate, dito, nire-rehab sila. Bagong dating. So yun nga po, nandito nakikita ninyo, ito daw po ay mga bagong dating. So hindi pa sila naka-adjust sa environment, kaya kailangan nandito muna sila. Dito naman sa side na to, si ate naglilinis ng mga plate po nila. Kaya yan. Nakita nyo na dun una, mayroon dun silang parang lagayan sa kanila yung mga bagong dating. Ito rin, the same din. Kaya ngayon, nililinis po nila. Ate, morning! Mga bagong dating. Bakit sila nandito? Ayaw lang nila lumabas? So dyan, mas gusto nila magstay dyan. Sige, te, thank you. So aside pala sa mga bagong dating, ito yung mga iba nito na sa cage is mga matatapang. So parang sinisecure na lang nila na hindi sila makawala at makapag-harm pa ng iba. So kaya nandyan sila. Yung isang mata niya may katarata. Tingnan niyo po to. Ang dami niyang sugat sa katawan. Ito. Ang dami niyang sugat. Yan din ang isa sa mga reason kung bakit nilalagay po nila sa cage. Para hindi na madagdagan pa. Ito naman. Tingnan niyo po. May sugat siya. Yung mata niya parang katarata na. At medyo ano na rin siya. Hindi na rin kagandahan yung skin condition niya. Nandyan lang siya. Hindi na siya nakikipaghalubilo. Sabi nga ni Ate Luz kanina, nahihirapan rin sila kasi sa pagpapagamot sa vet po, gumagastos sila ng milyon sa vaccine nila, sa pagpapacheck din, lahat. Pero Ate Luz, ito yung gusto ko itanong kanina. For example, may mga gustong mag-adapt sa kanila. Pinapayagan nyo? Ina-accept nyo? Iba po, pero po yung mga personal na alaga ko, hindi ko pinapayagan. Like yung mga, dun po, sa mga alagang pusa nyo? Pusa, pwede naman po. Pwede po mag-adapt. Pero meron po ako dyan matagal ng pusa eh. Personal na alaga ko Personal po. nyo? Kasi meron po ako dyan mga talagang as in matagal na sa akin. Kaya talagang personal ko na po talaga na inaalagaan. Pero mayroon na po ba na nag-adapt dito? Meron naman po. Kaya alam yun nga lang, madalang. Karaniwan naman po talaga kaya dumadaming mga istri dahil sa mga irresponsableng may-ari, ganun. Pag ayaw na ng aso, papakawalan na, hindi na alagaan. Ano na lang, pag-alagalan na lang yung mga aso. Hanggang siyempre yung mga aso, makakita ng kapwa nila ng aso na gala rin, magme-mate, ganun. Siyempre, dadami yung mga stress, mga anak. Yung iba kasi dito, yung parang hanggang ngayon, mailap pa rin eh. Kasi siyempre nga, abuse sila, ganun. Minaltrato. Kaya nga kami nire-rehabilitate namin sila. Parang all-in-one na dito.
may rehabilitation center sila para kung ano man yung trauma na nakuha nila outside, dito inaayos sila. Sabi nga ni Ate Luz kanina is parang tao rin yan. May damdamin rin sila. Kaya yun po, yan ang ginagawa ni Ate Luz. At ng pamilya niya. At saka sa mga taong tumutulong po sa kanila. Sa ngayon, higit 700 aso't pusa ang kanilang inaalagaan sa Animal Rescue PH. Hindi biro ang pagod, gastos at ang pagmamahal na binubuhos po nila dito para lang maalagaan ang kanilang mga fur babies. Papasukin po natin yung kitchen po nila para tingnan po natin kung paano po sila gumawa o magluto ng pagkain. Yes, sorry. Yeah, morning. Good morning, ate. Okay lang pumasok. Titingnan lang po namin kung ano po yung niluluto nito. So yun na. Ate Shirley, ito, yung niluluto mo sa isang kawali na to is good for 600 plus lang. Apo, bali nagsasalin ko ako ng sabaw doon, ang sabaw doon sa kanin nila. Tapos, pag naluto ko pa, magdadagdag uli ako. Kasi maliit lang. So ilang ganito po ang sa isang kainan ang niluluto nyo everyday? Bali, kailangan po yung mapuno ng sabaw na yun. Dalawang balitan ng ulo, tsaka para magkasya po sa mga. Tapos, puwera pa yung mamayang hapon. Mamayang hapon, magluluto ulit ng same nito? Basta pagkayari po ng ngayong pang-umaga, luto uli ako ng panghapunan. So ito, ate, ano to? Pang-umaga nila? Almusal nila? Oh. So iba rin ang pagkain ng mga pusa? Apo, iba po. Pitso ng manok. Ito yung taga-bantay? Sila bantay sa lakay. Bantay sa lakay. Ito daw yung mga bantay sa lakay. Sabi ni Ate Shirley, yan. Inaabangan kung tama ba yung pagluto mo ng pagkain nila. So ilalagay. So gaganon ko? Baka pabandian ko. Doon ako sa kabila. Patulong muna ko ito. Para malapad yung ano natin. Ano yung sidan? So pati yung tutong. Masarap yung tutong. Kalang. Ano yung sidan? O yung ginagawa nila na paghalo ng mga pagkain. Pabuot mo muna yan. So dahil po sa dami po ng papakainin, kaya dito po nila hinahalo para marami po sila na tulong-tulong sa paghahalo. So lahat kayo naghahalo? Oo, lahat. Lahat? Lahat naghahalo. Tapos sabay-sabay silang papakainin? Oo. Pag nalagyan na lahat ng kainan, saka sabay-sabay sila papakainin. Pag nahalo na lahat ng... Pag nahalo na. Ano yun, ilalagay muna sa plato nila bago ilapag? Una sa lapag na yung plato, tapos kanya-kanya ganyan? Kanya-kanya bibigay, may mga magbibigay na kami. Kami din yung mga nagbibigay dito. Yung kanin, inaano rin po siya dahil hahaluan ng sabaw. Ihahalo na rin po ang dinurog na ulo ng manok. Oo. Tapos balon-balunan, yun po, ihahalo po dito. Plus sabaw. Pag ganito naman, minsan nauubos nila na. Nauubos rin nila. Kahit malaglag, no? Okay lang, no? Mainit lang kasi. Palamigin siya. Kailangan mo nang palamigin. At bakit rin po siya hinahalo? O kailangan siyang ihalo aside na ma-mix po noon? Kasi nga po, mainit pa siya, kailangan lumamig. At kaya may electric fan sila para dito. Si Maricel. Si Ate Maricel. Siya yung tagalinis ng kulungan at naghahalubin dito sa shelter. O, si Ate Maricel. O, dali lang. Anong talent ni Ate Maricel? Ang talent niya yun. Naglilinis, nagbawali. Oo. Tapos next tayo. Next tayo dito naman kay Shally. Kay? Shally. Shally. Batong Bakal. Ay, Si Shally.
Siya yung naglilinis din, tsaka naglilinis ng naghugas ng pinggan, ng mga aso. Bali siya yung nakatoka. Siya yung in charge doon. Si Cheryl naman, Beltran, siya naman yung naglilinis, tumutulong-tulong din dito magwalis, maghugas ng plato sa hapon. So, nagwawalis din siya lahat dito. Ilang taon din sila dito? Same lang ba sa'yo? 3 to 4 years? So, bali nauna lang ako sa kanila. Parang magkasabay kami nito. Tapos ito naman si Dante. Siya yung naghahalo, Si Kuya Dante yung taga-buhat. Taga-buhat siya, yung nagbibigay ng yan, mga nagbubuhat ng pagkain. Yan. Oo. Ito yung tagahano namin. Taga-buhat dito. Talaga bang seryoso si Kuya Dante? Ganyan talaga yung itsura niya. Hindi lang siya palatawa. Sino ang buhay ng ano na to? Rescue house. Ako yung Tumawa lang siya. Alam na. kailangan... So ikaw yung buhay ng rescue house na to. So ano yung ano mo? Ano yung talent mo ya? Marami naman. Sample? Kumanta, sumayaw? Sayaw. Ah, Pero sayaw. pag kanta, palinghado. Ay, ito pala si Koy Koy. Si Koy Koy. Wait! Nakalimutan ko si Koy Koy. Si Koy Koy bali, siya rin yung kasama namin dito sa pagbubuhat. Si Koy Koy at saka pamangkin ni Pamangkin ate. niya, oo. Siya yung nagbubuhat din dito. So bali kami yung bumubuo ng Animal Rescue PH. Parang kulang siya sa sabaw. Ganun ba yun? O pwede, ano siguro? Pwede ba? Ah, ganun lang yon. Hey, hey, hey! Lahat kayo mayroon. Balo kayo. Ha? Bakit? Ano lang siya, ganun lang? Ibagsak lang? Paano? Ay, ganun. Ganun lang pala yun. Alam ko na kung bakit hindi na sila kailangan tawagin. Dahil sa ingay pa lang po ng plate nila na binabagsak, alam na nila na yun na ang tawag sa kanila. Kainan time. Oh, kumakain na sila. Gutom ang aabutin nila. Ito si Lovely. Hi, Lovely! Matagal na po itong siya sa inyo, Ate Luz. 2 years pa lang po. Magti 2 years. Bakit po special siya sa inyo? Ano po, malambing po yan eh. Malambing. So kung nasaan kayo, nandun din siya. Tumatabi rin po to sa inyo. O rescue po siya. Galing po yan sa ano eh, parang sa kapitbahay. Ayaw na yata alagaan. Binigay na lang Bigay dito. na. So yun, 3 sila na tumatabi sa kanila. Ito si Lovely. Ito ang in-introduce ni Ate Luz sa atin. Ano siya daw? Mabait. Tama, Ate Luz, no? Mabait siya. Malambing. Mabait pagtulog. Mabait nagtulong. Mabait siya, oh. Tumitingin lang siya. Deadma siya. Sino po dito, sa mga alaga po ninyo, yung may pinaka-worst na karanasan bago nyo po sila na-rescue? Yun nga po yung pumanaw na aso namin na... Yun lang siya. Lifetime medication po siya mula nung na-rescue namin. Siya po yung nasa logo namin ngayon. So yun, dito sa kanila, mayroon din silang sariling libingan. Oh, eto sa loob lang po sila. Yes.
dito na nila nililibing yung mga namamatay na. Katulad po kanina, sinabi niyo sa akin, you came from a broken family. Opo. Pero kahit na nanggaling po kayo sa broken family, ay grabe po yung love na sa puso po ninyo na kaya niyo ibigay. Imagine kasi- po, you have 600 plus. Wala naman po ibang tutulong sa kanila kundi kami lang. Lalo na yung mga tao, mga aso dito, yung iba minsan tinatapon lang sa ilog, ganun, mga papi pa, mga bagong panganak. Tapos minsan meron pa nga nalalagay sa sako, bagong panganak din. Minsan nadadaanan niya. Ang pamangkin ko, motor kasi yan para labas eh. Nakikita na lang may nakasako, ganun. Ate Luz, pag ganun yung nakikita nyo, yung mababalitaan nyo, ano po yung naiisip ninyo at ano nararamdaman po ninyo? Siyempre, naawa po kami, kaya pinapakuha po namin kaagad. Kahit minsan wala kaming pants, ganun, sabi ko, bahala na. Kaysa naman po mamatay lang sa daan, ganun. Ate Luz, meron ba kayong gusto na iparating na mensahe sa makakapanood nito? Kung ano yung mensahe nyo sa kanila? Ang pinaka-mensahe ko sa mga manonood nitong programa nito, kung gusto niyo mag-alaga ng aso o pusa, pag-isipan muna nila ng ilang beses. Kasi responsibilidad na malaki yung pag-aalaga ng aso at pusa. Hindi yung pag ngayon, papi pa, cute, ganun, aalagaan mo. Pero pag malaki na, ayaw mo na, gusto mo nang pakawalan, o kaya gusto mo na ipamigay, itapong, ganun. Maging responsable tayo kasi may buhay din silang na dapat pangalagaan at pahalagahan. Ate Luz, ito po yung konting tulong po namin para kahit papano po, kahit pang ilang araw lang ay makatulong po dito sa inyo. Salamat po. Maraming Opo. salamat po sa pagtulong nito. Baka may last message po kayo ulit sa mga gusto o mga nakita nito na gustong mag-donate, paano po ba nila maipapaabot sa inyo dito? Sa mga gusto pong tumulong o mag-donate, pwede po sila makapag-ugnayan sa aming FB page, Animal Rescue PH. Or tumawag sa number namin, 0923-425-6793. May hahanapin po ba sila? Sino po Kahit yung ako na lang contact po. person? Luz Biminda Morales or asawa ko po, Richel Quito. Ate Luz, maraming salamat po sa pagkakataon na binuksan niyo po yung gate po ninyo, yung bahay po ninyo para makapasok kami, para makikita rin po namin kung ano ba ang nandito sa Animal Rescue PH po at kung ano rin po ang sitwasyon ninyo para maiparating po natin sa labas at makakatulong rin kami kahit papano na yung awareness ay mapalawak pa po natin. Thank you po sa inyo. Salamat po. Salamat rin sa experience. Aside sa experience, yung mararanasan mo personally, yung mararamdaman mo, yung emotions na nandito ka, makakasalamuha mo to sila, yung mga asong Pinoy na napapabayaan tapos nire-rescue. At iba rin yung experience na pinaramdam niyo po sa amin. Maraming Yung salamat unconditional love na mayroon kayo, commitment at dedication para po sa mga alaga po ninyo. Hindi kaya sabihin ng salita. Exceptional. Kaya thank you. Ate Luz, salamat po ha. In behalf of Roslyn Foundation, maraming salamat po sa pagtanggap sa amin. Thank you so Salamat din much. po sa pagbisita po sa aming shelter. Salamat po. Sa isang lipunan na may pagpapahalaga sa buhay, mapatao o hayop man, walang makakaranas na mapabayaan. Subalit hindi ito ang sitwasyon. Marami pa rin ang tila tinalikuran at hinayaan na magdusa sa kalsada. Tulad ni Luz, hangad ko rin ang mabigyan ng pag-aaruga at magandang buhay ang mga kababayan nating tilang pinagkaitan ng ginhawa at pag-asa. Kaya't saludo ako sa tulad niya na walang sawa at pagod na ginagampanan ng pagiging isang ina sa daang-daang fur babies
para mabuhay na may dignidad at pagmamahal. Sa mga gustong tumulong sa Animal Rescue PH, maaari po ninyo silang makontak sa kanilang social media page at sa numerong ito. Sama-sama po tayong tutulong at magmalasakit sa mga dumadanas sa kahirapan. Ako po si Ate Roslyn at ito ang real life stories ng bawat pamilyang Pilipino. Sabi niyo po na mild stroke kayo, Ito po. hindi niyo maigalaw. Hindi po. So paano po ninyo sinusurvive yung araw-araw na yun? Kung ano lang po nandyan, yun po ang ano namin. Kinakaya po. Kung ano po talaga, hahanapan ko lang po ng paraan para magawa ko. Kung may sakit siya po, kailangan po pumasok kasi wala kami kagayin na kinabukasan. Yun nga po, mag-isa ko. Namatay yung tatay ko, nawala yung asawa ko, namatay yung nanay ko, nawalan ako ng trabaho. Nilakasan ko lang po yung loob ko, tapos parang naisip ko nga po, dahil po doon sa mga nangyari na yon, eto po ako ngayon, malakas, matatag, masipag, kayang itaguyod mag-isa yung mga anak ko.